Dangerous on the mic. Dangerous on the mic. Yo! Ito na ulit tayo, yo. Tangina. Patastradamus para sa Right of Way 2 Day 2, yo. So, yun na nga. Mamarunong ulit ako. Tingnan natin kung saan ako magkakamali. Kamusta yung Day 1? By the time na mapanood nyo to, ibig sabihin tapos na yung Day 1. Pero by etong moment na ginagawa ko itong mga prediction ko, hindi pa nangyayari yung Day 1. Mga ano pa, next week pa. Pero yeah, yun. Gaya ng sinasabi ko lagi tuwing nagpe-predict ako, no, na okay lang sa akin magkamali. Kapag nagkamali ako, ibig sabihin mas maganda yung battle. So, pag nalaman kong mali ako sa lahat, ibig sabihin mas kaabang-abang, mas masarap panoorin, mas masarap reviewin. Makakatulong para sa channel ko yun. Pero yeah. So, yun na. Simulan na ba natin? So, ang right of way, kung di ako nagkakamali, alam mo pare, spatan ko na para sabihin napaka-irresponsable ko naman, ano ba yan? Yeah, so right of way sa Match Point Sports Bar sa Mandaluyong, sa Shaw Boulevard. Solid. Sana pag dumating yung panahon na posible na akong posible na ako makapagbakasyon sa Pinas. Sana bukas pa yung Match Point, ma-experience ko rin, makainom ng flip-top beer dyan. So, yeah. Ilang battles ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 battles, yo. Una-una, gusto ko mag-shoutout sa buong flip-top na eksena, universe, ecosystem, kung ano man tawag nyo. Yan, so, isang pagbati lang mula sa akin dito. Tuloy-tuloy lang, palakasin nyo ng palakasin, pagandahin nyo ng pagandahin yung eksena na natin. Kasali pa rin ako dyan, kahit malayo ako. Kasali pa rin ang mga online viewers sa buong mundo. Diba? So, kung napapanood mo to, nakasalalay din sa'yo kung paano mo gusto mong mangyari sa eksena. Gusto mong mas gumanda, gusto mong mas pumangit, gusto mong mas maraming intriga at chismis, mas maraming issue, kung gusto mong mas maganda lang yung energy, nasa sa'yo yun. Diba? Pero yeah, simulan na natin. Exodus versus Jihan, yung pinakauna sa Right of Way 2. Naalala ko si Exodus dahil ginamit niya yung logo ng Exodus na banda. Tsaka Jihan, kung di ako nagkakamali, langit lupa rin yan. Parehas ko silang naparod ng isang beses pa lang ata, so masyadong maliit yung sample size para mas matimbang kung sino sa kanila ang lamang. Pero bigay ko lang kay Exodus dahil lang sa pangalan niya. So Exodus 3-2. Para ibig sabihin pwede kahit sino manalo. Yun yung safe no? 3-2. Ibig sabihin kahit sino pwede manalo. So yeah, Exodus, makukuha niya yun. Yun ang tingin ko. Wala nang pagpapanggap na pag-overanalyze. Dahil hindi ko pa kaya gawin sa kanila yun. So next ay Saf versus Colas.
gaya ng kay Exodus tsaka Zihan, hindi ko pa masyado maalala. Si Saf, alam ko napanood ko na yan. Si Kulas hindi ko sure. So bigay ko na lang din kay Saf. 3-2 din pare kasi gusto ko isiping match lang. Maganda naman na match ng mga laban, di ba? So, yeah. Pwedeng debatable. Bigyan na natin sa kanila yon. So, Saf, 3-2. Exodus, 3-2. Narinig nyo rin bago ko simulan to, may advertisement na pricing sa simula nito. Spatan nyo yung catalog namin. Dahil, ano siya, alternative hip-hop din siya eh. Para sa mga... Para to sa mga listeners na gustong maiba. Alam mo yun? Ewan ko kung ganun kayo. Ewan ko sa channel ko kung ilan yung mga ganung klaseng mga tao na kapag gusto ng lahat, medyo ayaw nyo na. Ako ganun ako growing up. Alam mo yun? Kaya rin siguro naging metal, kaya ako naging hip-hop dahil nung panahon na namulat ako sa kanila, sila yung counterculture eh, di ba? So, sila yung kumbaga, gano'n. Kung gano'n yung pagkatao mo, matik doon ka mapupunta ng mga panahon na yun eh. Yun, so gano'n lang din yung ginagawa namin na rap. Nagtataka ibang tao bakit parang, tangina, wala nakikinig dyan. Hindi kasi yun yung ano eh, di ba? Hindi yun yung goal eh, na syempre, gusto mapakinggan ng lahat, di ba? Of course. Pero, ito yung para sa mga ayaw nung usual na narinig. Di ba? So, spatan nyo. Maraming solid lahat ng ano, ng releases. Syempre sabihin ko yun na pricing ako, pero kahit hindi ako pricing, kaya ko sabihin yun. Solid lahat ng releases. Kakaiba, di ba? Hindi nyo narinig yung klase ng music na ginagawa namin lagi, 'di ba? Hindi siya common. So, yeah, alternative siya, 'di ba? At yun lang, syempre. Mabalik tayo dito sa Right of Way to Day 2, August 8, match point sa show sa Mandaluyong, Joss versus Sensei, you know? Si Joss isang ano siya, yun yung term ko eh, kasi yun talaga siya eh, prototypical rap na battle MC. Para siyang similar din kunwari kay Jabo, di ba, na o kay Marshall, alam mo yun, yung pagka mahilig ka sa ganitong art form, pag mahilig ka sa battle rap, parang imposibleng hindi mo masasakyan yung mga ganyang style, di ba? So, si Sensei, chef nalaban ni Poison. Tama, nung ahon. Tingin ko makukuha ni Joss yan ng $5-0. Sama eh, no? No hate yan. Pero parang wala akong 5-0 sa huli kong prediction ata eh. Ang pinaka sinabi kong pwede yung kay Anthony Tulala, pero ginawa kong 4-1 yun.
So, eto sa tingin ko. 5-0. Para kay Joss. No? So, yeah, siguro ano lang. Alam ko mas effective yung style ni Joss sa ilang beses ko siya napanood. Si Sensei parang isang beses ko lang napanood. Unfair din para sa kanya, nahusgahan ko siya ng ganun. Pero doon sa isang battle na napanood kong yun, kasi syempre yun yung biggest name niya na nakalaban eh, Poison. Parang dapat yun yung best performance niya, no? So kung yun yung best performance niya, best material niya, kumpara sa mga ilang naparod ko kay Joss, ko bibigay. So yeah. Sunod naman eh, Luxuria tsaka Pamoso. Si Pamoso, patawa, no? Patawa siya. Bigla naalala ko yung itsura niya ngayon. Siya parang medyo payat, tama? Parang may sasagot eh, no? Pero, yeah, kailan ba huling bumattle to si Luxuria? Hindi ko alam kung may pipigain pa sa kanya o parang nilalaro na lang niya dahil kailangan niya bumattle once in a while. May mga ganun kasing MC, may mga ganung battle MC kahit walang gustong umamin, pero iba parang maintenance na lang eh, hindi na sinusubukang mag-evolve pa. Parang wala. Babattle lang ako once in a while dahil may mga ganun. So, sana hindi ganun yung Luxuria ang magpakita sa battle na yan. Sana Luxuria na gusto pang gumaling, gusto pang mag-evolve. Alam mo yun, yung may gutom pa rin o may ganung passion at dedication pa rin para sa laro na yan. So kung yun ang lumabas, makukuha rin ni Luxuria yan. Ang tanong, ano ang judging? 4-1 Luxuria. Yeah. Tingin ko, kung yun yung lumabas sa Luxuria, 4-1 Luxuria. Yan. At syempre kanya-kanyang trip naman din talaga bawat MC. Kung gano'n yung trip gawin ng MC ni MCA, wala naman ako magagawa eh, di ba? Trip niya yan. Hindi ko alam kung ewan ko, normal ba yun? Normal ba yung parang maintenance lang? Napaisip eh, no? So, yeah. Sunod natin, Cerdeo versus Nego G. Kanino mo bibigay yan? Kanino mo bibigay yan, Mark? Siguro medyo hindi medyo ano to, malamang sa malamang digdigan to. Gusto ko isipin na gano'n. Sino mananalo? Tangina, matanda na rin kasi si Cerdeo eh. So alam mo yun, nagagamitan niya ng grown man shit minsan yung bates. Alam ko yung huli ko na parang sa kanya, medyo grown man shit ginawa niya, tapos mas kumbaga nag-focus na rin siya sa rhyming. Si Nego G, sigurado rin ako may gustong patunayan, may gustong baguo,
alam mo yun, parang redemption. Karoon siya ng parang reputasyon na minsan pilit yung wordplay niya. So, alam mo yun, magandang pagkakataon to na pakita niya kung paano niya hihigitan yun, no? Paano niya lalagpasan yung kung ano man na yun, di ba? So, dikit sila. Sino mananalo? Putang ina. Cerdeo. Bibigyan ko kay Cerdeo. Dikit ang laban din. 3-2. Cerdeo. Sunod natin ito, Sisik versus Blitzen, yo. So, yan, para sa langit lupa, no? Ano na to? Semis? Motherfuck. Semis, no? Tingin ko si Sisik mas crowd favorite. O, hindi ko pa napaparod ng... Naparod ko yung second round ni Sisik eh. Pero yung kay Blitzen hindi ko maalala ang naparod ko na eh. Naparod ko na nga. Tsaka Steven. Hindi pa si Blitzen. So hindi ko sure, pero bibigay ko kay Sisik sa huling naparod ko kay Sisik. Parang malakas yung momentum niya. Tsaka parang crowd favorite din siya eh. Yeah, so fuck. 3-2 din yan. Ewan ko kung 7 judges na yan. 3-2. Sisik Blitzen para kay Sisik. Yeah. Narinig yung mga dumadaan na auto eh, no? Next. Didel tsaka Steven. Para sa langit lupa rin to, no? Si Didel din, isang crowd favorite. So, tangina mahirap talunin yan. Makukuha niya yan. Tangina. 4-1. Makukuha ni Didel yan. Mahirap din kalaban ng crowd favorites. Ano ba lang? Masarap yung challenge niya pero hindi siya madali i-pair. Alam mo yun, parang kahit habang nangyayari na yung battle mismo, parang kailangan mo mas patunayan kung kalaban mo crowd favorite. Parang kailangan mong mas patunayan. Alam mo yun, kailangan significant yung difference para ma-convince mo na nakuha mo yung battle. Di ba? Alam mo yun, reality lang talaga siya. Hindi ko dinidiscredit si Didel, pero dahil sa galing din niya yun na nagawa niya yun. Di ba? Ngayon, tangina. Kakampi niya lahat, yung crowd. Yeah, so, yeah. Kay Didel yan. 4-1. Tama ba sabi ko kanina? 4-1. 4-1. Kay Didel.
Ano ba mas trip niyo, pare? Ang binibigay kong prediction nasa sa yung judges vote na kumbaga yung kung ilan ang bumoto kay ganito at ilan bumoto kay ganyan, o gusto niyo i-breakdown ko na lang per round. Yan ilagay niyo sa comments para sa sunod na prediction. Yeah. Alam ko kung ano mas dapat kong isipin. Yeah, may parating na event, no? Ano ba yung event sa late August? Yun, so gagawan ko ng Batastradamus yun para alam ko, ano ba? Anong gusto nyo? Kung 3021 o kung 504132. I-comment nyo na lang mga pare. Yeah. Pero yun, makukuha ni Diddle yan. 4-1. Tapos ito na headline, no? K-Ram versus Blizzard. So, yeah, K-Ram tsaka Blizzard. Parang hindi ko maalala masyado si Blizzard eh. Blizzard. No nga, no? Hindi ko man lang chinek yung mga pangalan bago para sinilip ko man lang ko. Hindi. Hayaan mo na. Diba? Tangin na naman. Ano ko, irresponsable ako, diba? Yeah. K-Ram yan, syempre. K-Ram 5-0. Napaka-solid lang ng ginawa ni K-Ram na yung congrats nga pala sa kanya. Yung sa bagong silang niya, no? So, yeah. Shoutout sa Whipcaps. Alam nyo na mga pare. Fatheads, yo, what's up? Yeah. Yun ang tingin ko. Kayo, anong tingin nyo? At pagkatapos ng battle, balikan nyo rin to para sabihin nyo sa akin kung saan ako nagkamali. Na parang salamin, nakalumputa bars. Yeah. So, August 8, right of way to day 2 yan sa Match Point, Shaw Boulevard, Mandaluyong. Oras, gusto ko i-assume na nandiyan na kayo ng hapon para maganda rin position nyo kasi malamang pit style yan. Gusto yung nasa harap nyo yung mga MC na bumabattle, diba? So yeah, gaya ng sinabi ko sa Batastradamus ng day 1, sabi na kayo manggulo doon, pare. Kayo corny yan, pare. Basag trip. Amen. Yung ganong klaseng mindset, pare. Ano na yan? Napag-iwanan na ng panahon yan, pare. Magandang umuwi kayo pare-parehas dyan na masaya. Solid yung experience. Suminom kayo ng maraming flip-top beer. Yeah, tangina, no? Hindi ko pa natitikman yung flip-top beer na yan. Pero, yeah, basta ganun. Pakasaya kayo. Pa-picture kayo sa mga MC, pa-picture kayo sa staff. Tapos, huwag kayo mag-video ng mga battles yun. Pa-picture na lang kayo. Mag-video kayo ng pag walang battle. Nag-DJ si Supreme Fist.
Video kayo, di ba? O nakatambay, nagpapapicture yung mga tao sa mga MCs yan, videoan nyo. Sa merch booth, videoan nyo, di ba? Pero kapag battle proper, wag. Kasi makakagulo pa kayo. Sasabihan kayo ni Arik, yung mga bouncer na, tangina, ilabas nyo yung mga yan. Tapos yung mga tao, syempre makikita may nangyayari, titingin sila doon sa nangyaring yun, imbis na nakikinig sila doon sa performer. Tapos yung performer, hindi yan hihinto, dahil para sa kanya dapat niya ituloy yun. Di ba? Hindi niya pwede sabihin na, hindi, hinto ako dahil nakatingin kayo dyan. Di ba? So nawala na yung moment. Malay nyo, napakalakas yung linya na yun. Pero nasira dahil sa moment. Sayang, di ba? So kayo rin yung nagbayad ng malaking halaga para ma-experience na maganda yan. So wag nyo na sirain sa ganung paraan, di ba? Yeah. Hindi cool no? Pero yun yung tama, yo. Yun yung cool. Yun yung totoong cool, pare. Yeah? Misconception nyo yung cool na dapat laging pasaway. Hindi. Kailangan responsable ka. Alam mo kung ano susuwayin mo. Diba? Hindi pwedeng basta ka lang makakontra. Nasa tamang lugar yung pangungontra. So, yeah! Palitan tayo ulit. Respeto, yo. Peace.